natin ang tulong ng Panginoon. Panginoong Diyos, kami pinagpupuri ng pagpasalamat sa kabutihan mo. Tunay nga na ikaw ang dahilan kung bakit kami nagtipon-tipon dito sa bahay isang bahay. Kaya din sa mga kapatid namin na nanonood sa kanilang bahay, sa pamamagitan ng FB Live, tunay nga na abot sila ng iyong presensya. Dalangin namin sa mga oras ito, bigyan mo kami ng kayahan para maunawaan ka, bigyan mo kami ng pananampalataya para panindigan yung mga katotohanan na gusto mong ituro sa mga oras na ito, Panginoon. Buksan mo ang puso at isip ng bawat isa, ihanda, at alisin po yung mga maaaring magsagabal, yung mga distractions, upang buo namin maunawaan yung mga bagay na gusto mong paunawa sa mga oras na ito. Ang iyong banal na Espiritu ang sumama sa amin sa mga oras na ito para makasiguro kami na pawang mga katotohanan lamang na itinuturo ng Biblia ay maririnig ng bawat isa ng dito ngayon. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God's glory and man's joy. Ito yung title na pag-usapan natin ngayon. Siguro pag nagagawi kayo sa Facebook, manonood kayo ng mga reels, meron from time to time may mga nakikita tayo mga inspirational videos, may mga inspirational, biblical na mga videos nagpe-pertain, siyempre, sa Biblia. And one time, meron akong nakita na parang real na sa Bible. Sabi nung napanood ko, hindi daw pinangako ng Panginoon yung masaganang buhay kapag sumunod ka sa Kanya. Yan. Hindi daw pinangako ng Panginoon na komportabling buhay, magandang buhay, good life, when we start following God, when we start doing His will. And sa isip ko, may problema. Ibig sabihin ba nito, every time we start following Jesus, we start glorifying God, when we start consciously, actively following God, ibig sabihin ba nito, yung buhay natin ay magiging miserable. Ibig sabihin ba nito, yung kaligayahan natin, yung personal joy natin, unti-unti mawawala every time we decide na sumunod sa Panginoon. Yan. Most Christians think that doing the will of God, yung paggawa ng kagustuhan ng Panginoon, and finding personal joy, yung personal joy, ano yung mga bagay yung papasaya sa atin, can never mix. Hindi daw sila pwede magsama. Like oil and water. Alam natin yan. Yung tubig at langis, kahit anong gawin mong halo, hindi sila nagsasama, hindi sila nag-mix. This is mainly rooted in the idea that God never promised a good and comfortable life when we follow Him. Yan yung nasa isip natin na kailangan mo sumunod sa Panginoon, and once sumunod sa Panginoon, expect hardships, expect sacrifices, and don't expect joy. Ano ba yung joy? Ano ba yung mga bagay na nagpapasaya sa atin in the first place? Ano ba yung mga bagay na nagpapasaya sa atin? Kayamanan. Sino pag binigyan dito ng 10 million eh, hindi magiging masaya? Biglang malulungkot, bakit ko binigyan ng 10 million? Ayoko niyan. Wala, di ba? So, ibig sabihin, kapag sumunod ka na sa Panginoon, wala na yan. Yung kayamanan, wala na daw. Kasi, hindi naman daw yung pinangako ng Panginoon. Comfort! Magandang bahay, sasakyan. Kapag sumunod sa Panginoon, kakalimutan mo na yung comfort. Sino ba naman dito yung hindi magiging masaya kapag maganda na yung business, maganda yung estado ng pamilya, yung mga relasyon? Sino ba ang hindi magiging masaya? Diba? Relationship. Masaya tayo kapag buo yung pamilya. Yan yung mga bagay na nagpapasaya sa atin. So, meaning ba nito, kapag sumunod tayo sa Panginoon, expect na hindi na maging masaya yung pamilya mo, wala na yung mga ganung bagay. Dahil hindi naman daw pinangako ng Panginoon. Pero gusto ko ipakita sa inyo na ang Diyos natin Diyos na concerned sa bawat isa. Let's put it this way. Kalmawa,
tanungin natin ng Panginoon, Lord, ano ba gusto mo sa buhay ko ngayon? Yung maging miserable ako o maging masaya? Tingnan natin, isipin natin. Kung Diyos ang tatanungin natin, Lord, gusto mo ba ako maging miserable kahit sumusunod ako sa kagustuhan mo? O gusto mo ako maging masaya habang sumusunod sa kagustuhan mo? Di ba pipiliin ng Panginoon? Gusto niya, sinasabi niya paulit-ulit na mahal niya tayo, pipiliin niya yung kasiyahan natin, tama ba? Bakit madalas sa mga Kristiyano ngayon, pinaghihiwalay nila yung kagustuhan ng Panginoon at sa personal na kaligayahan ng tao, na parang hindi pwedeng mangyari sa isang Kristiyano na siya ay masaya at the same time sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon. Kasi gano'n na yung mentality natin, gano'n na yung ongoing culture. Every time you follow Jesus, every time you do the will of God, iniisip agad natin, itong taong to malungkot. Parang ang pangit naman sumunod sa Panginoon kung gano'n, di ba? Parang ang pangit naman kung isipin natin na sumusunod tayo, pero yung puso natin hindi masaya. Kasi yun daw dapat yung i-expect every time we do the will of God. So ngayon, gusto ko kayong tanungin, masaya ba kayo ngayon? Isipin natin yung buhay natin yan. Kahit this past week, masasabi niyo ba na masaya tayo yung tunay? May mga narinig ako sumagot. Yan, ang ganda naman, di ba? Masasabi niyo ba na buo yung kaligayahan natin? O kapag tinanong tayo, kamusta ka Brad? Kamusta ka bro? Kamusta ka kapatid? Okay naman. Okay lang. Hindi masyadong masaya, hindi rin masyadong malungkot. Napakapangit ng buhay kung gano'n, di ba? Napakapangit naman ng buhay. Kung hindi mo masabi na may mga stress, pag isipin mo yung trabaho mo, nakaka-stress. Yung business mo, hindi masyadong smooth sailing. Siyempre, mahirap maging masaya. Pero ang gusto ko ipakita dito ngayon sa mga oras na ito, gusto kong ipatunayan sa bawat isa na kapag kasama natin ng Panginoon, we can achieve the fullness of joy. And in fact, this is the only way we can truly be happy. Of course, yung mga magandang movies, mga comedy, nagpapasaya sa atin yan, tama ba? Pero at the end of the day, pagkalabas mo na sinehan o pagkatapos mo manood sa Netflix, hindi ka na masaya. Lahat ng bagay na nagpapasaya sa atin, family, masaya tayo kapag buong pamilya, pero we know for sure, dadating ang panahon na, siyempre, mamamatay, tatanda, yung happiness, nakapiling mo yung nanay mo, tatay mo, will surely fade, di ba? Ibig sabihin, yung happiness na yun, may termination, na-expire. Ganun din sa pera, sabihin natin kahit ubod ng yaman ka, at the end of the day, pwede yung maubos, pwede siyang mawala, kapag hindi natin binenti ng maayos. Sa lahat ng bagay na nagpapasaya sa atin, yes, definitely, totoo, nagbibigay yun ng kasiyahan. Sasakyan mo, pero after 5 years, papangit na yung andar niyan, hindi ka na masaya, di ba? Na-expire yung ligaya. Kaya ang gusto kong pakita sa inyo, yung ligaya na hindi na-expire. And we could only attain that kung nilalagay natin yung source of joy natin into something infinite. Infinite, pag sinabing infinite, walang hanggan. We could only attain eternal joy, yung joy na hindi nawawala, if we put our joy into something eternal. Tama ba? Kasi yung kaligayahan natin na na-expire, kaya na-expire yan kasi hindi naman eternal yung mga bagay. Although totoo nagpapasaya sa atin yan, pero yun nga, na-expire yung mga bagay, na-expire yung kaligayahan. Kasi hindi naman eternal yung mga bagay niya. So kung logically speaking, kung ilalagay natin yung ligaya natin
something na infinite, for sure, yung kaligayahan natin would be infinite too. So if we put our joy to an infinite God, our joy would be infinite. Basahin natin yung John 15 verse 4. Abide in me, and I in you. Si Jesus Christ ang nagsasalita niya. Mag-abide daw tayo sa Kanya, at siya sa atin. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Sinasabi ng John 15 verse 4, we should abide sa Panginoon, kay Jesus Christ. Kasi kapag hindi tayo nakadikit, hindi tayo nag-aabay sa Panginoon, we are nothing. Pero ito na naman, nangyayari sa atin, kailangan tayo mag-abide, whether we like it or not. Kahit masaya ka, kahit hindi, kailangan mo sumunod. Kailangan mo mag-abide kay Jesus Christ. Because apart from Jesus Christ, we are nothing. Nadi-disregard na naman yung emosyon natin, nadi-disregard na naman yung joy natin, na parang napipilitan na tayong mag-abide sa Panginoon, which is very, very dangerous. Kasi kung hindi mo nakikita yung ganda, yung saya, in abiding Jesus Christ, sa pag-abide sa Panginoong Jesus, definitely, magsasawa ka mag-abide. We forget the fact that abiding in Jesus means we are being supplied with the nutrients, with the energy, with the necessary food to bearing fruit. Kasi madalas lang ganun na naisip natin, parang yung negative aspect ng abiding sa Panginoon na kailangan mo mag-abide kahit hindi ka masaya. Kailangan mo sumunod sa pinapagawa niya, kailangan mo gawin yung will niya kahit hindi ka masaya. But in fact, abiding in Him actually brings us joy. Nagsusupply yun ng nutrients, nagsusupply yun ng energy sa atin, ng lakas, ng pangangailangan natin, and even joy. Even yung kaligayahan, sinusupply ng Panginoong Jesus when we abide in Jesus Christ. Sa mga kapatid natin na medyo nakasimangot, bakit kayo nakasimangot, ha? Kung gusto nyo na lumigaya ang inyong buhay, huwag kayong manat ng pangit. Ang hanapin nyo, si Jesus Christ. Hanapin nyo ang Panginoong Jesus. Mag-abide kayo sa Kanya, because only by abiding in Jesus Christ, you could attain joy unspeakable. Huwag niyong isipin na, abay na naman tayo, susunod na naman tayo, gagawin na naman natin yung will ng Panginoon, nakakasawa na, nakakalungkot na, paulit-ulit na. Kapag ganyan nararamdaman mo, definitely there's something wrong. Madalas, from time to time, yan siguro naiisip nyo, Lord, ito ba yung gusto mo sa akin? Nakala ko ba, gusto mo na maging masaya ako. Pero bakit parang paulit-ulit na yung buhay? Papasok ako sa trabaho, uuwi, kakain, matutulog, tapos kinabukasan, papasok na naman sa trabaho. Ito ba yung plano mo sa akin, Lord? I can never be happy kung gano'n. Nakakasawa yan. Pero yun nga ba talaga yung plano ng Panginoon? Kasi sinasabi ng Bible, ang plano sa akin, nagbibigay ng kaligayahan. Ang dami nating verses na naalala. Sa Jeremiah, diba? Alam niya, yung plano niya para sa atin. Plano na ikabubuti natin, tama ba? Ikabubuti natin pero malungkot tayo. Ganun ba yung pagkakilala natin sa ating Panginoon? Tingnan niyo itong Psalm 16:11. Perhaps, siguro i-memorize nyo din. Tingnan niyo pa sila niyo, You make known to me the path of life. Pinapakita ng Panginoon yung path ng buhay. Ito yung path na binigay ng Panginoon. Ito yung plano niya sa atin. Yung buhay. Ang dami kong pwedeng sabihin sa first line. Pero pansinin niyo yung second and third lines. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Sipin nyo nga, ano ba yung ibig sabihin ng fullness of joy? Ito ba yung kalungkutan, paulit-ulit na buhay? Ito ba yung monotonous cycle ng buhay natin?
16:11. Unti-unti, bine-brainwash natin yung sarili natin into thinking na ito na yung plano ng Panginoon sa mga buhay natin. Pero hindi tayo tumitigil, we don't sit and think, ano nga ba yung plano ng Panginoon? Tinatanong pa natin sa mga sarili natin kahit sa isang araw, Lord, ano ba yung gusto mong ipagawa sa akin? Kasi, gigising tayo, gagawin natin yung mga dapat natin gawin, yung mga responsibilidad natin, mauubos yung oras natin, uuwi tayo, kakain, matutulog. Definitely, there's no joy in that. And sasabihin mo sa sarili mo, hindi, ito na yun eh. Ito na yung plano ng Panginoon sa akin. Kaya dapat ako magmasaya. Ngayon, binabago mo yung definition. Nung nakalagay sa Psalm 16:11, fullness of joy. When we say fullness of joy, paano ba natin na-explain yung fullness of joy? Siyempre, masaya. Pleasures. Ano yung pleasures? Kahirapan? Miserabling buhay, paulit-ulit na buhay? Definitely not. When we say pleasures, pleasure. Kung ano yung nagbibigay sa iyo ng saya, yun yung bibigay ng kanang kamay ng Panginoon. Pero yan, ang makinig kayo mabuti, baka isipin nyo na naman, prosperity gospel. Hindi prosperity. In fact, mas maganda pa sa prosperity gospel, yung ibinibigay na fullness of joy ng Panginoon at pleasures forevermore. Forevermore, eternal, walang hanggan. Pero bago lahat, pakita ko muna sa inyo yung problema natin. The two-side problem. Kung mapapansin nyo every time na magsasalita ako dito, I always want to cover yung dalawang side ng mga bagay, which is parehas mali. Yung isang problema, ito yung iniisip natin. Kung bakit ikaw yan, Christian, I have to do the will of God, whether I like it or not. Kahit malungkot ako, kahit pilit, kailangan kong mag-serve, kailangan kong magbigay, kahit masakit na yung bulsa ko. Naiiyak ka na, wala ka na kakainin bukas, pero kailangan mo pa rin magbigay kasi you have to do the will of God. Kailangan mo pa rin kalimutan yung mga ganitong bagay, kalimutan mo yan, to do the will of God. Hindi na may pinta yung mukha mo, pero kailangan mong gawin. That leads to legalism. You have to obey, pero hindi mo nakikita yung ligaya in obedience. Legalism yan. Yun yung problema. Kapag hindi natin nakikita yung ligaya, walang katotohanan, hindi yan yung buong katotohanan. Of course, we have to do the will of God. Pero sinasabi nga ng Panginoon, kailangan mo yung gawin ng may kaligayahan. Otherwise, in the first place, would God be glorified? Maluluwad natin ba ang Panginoon kung mga anak niya ay napipilitan gawin yung mga gusto niya, yung kagustuhan niya? Kung ang anak niya ay may kinikimkim na sama ng loob sa Diyos kasi napipilitan lang sila sa pagsunod, definitely, God is not glorified kapag gano'n yung puso natin. We have to worship God in spirit and in truth, katotohanan. Dapat sincere ka sa ginagawa mong service. Kung napipilitan ka, huwag mo nang gawin. Otherwise, gawin mo yan, God is not glorified. Yung another side ng problema, ito naman sumobra naman yung kasagaran. God wants me to be happy, so I'll do whatever makes me happy. Gusto mo ni Lord na masaya ako, kaya dapat gawin ko yung lahat na ipapasaya sa akin, kahit kasalanan pa yan, I have to do it kasi kakampi ko ang Panginoon. Gusto niya ako maging masaya, I have to do this, gusto maging materialistic, maging lustful, kasi yun yung nagpapasaya sa akin eh. So, maintindihan ako ng Panginoon. Yun din yung gusto ng Panginoon sa akin. Another problem, wala rin kung katotohanan yan. By no means, hindi yan ang tinuturo ng Biblia. Dapat ma-realize natin na huwag tayong pupunta sa dalawang side na yan. When we do the will of God, it should produce joy. When we do the will of God, you should understand
na hindi binabago ng Panginoon yung desire ng mga puso natin na maging masaya. You can always pursue happiness. Ang tinuturo lang ng Panginoong Jesus, tinuturo ng Biblia, is a kind of happiness na hindi na-expire. He knows what's best for us, so He's giving what's best for us. A kind of joy na hindi na-expire. Sa John pa rin, tingnan natin, John 15:11, these things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Yan yung Panginoon natin. Yan si Jesus Christ. Hindi niya sinabi na sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo miserable. Ang sinasabi niya, itong mga bagay na sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko para yung kaligayahan ko magpunta sa inyo, and that your joy may be full. Hindi niya sinasabi that you may be sad. Dapat maging miserable ka kapag sumunod ka sa akin. Sinasabi niya that your joy may be full. Yan po ang tinuturo ng Biblia. Kaligayahan ng mga taong sumusunod sa Kanya. Kalokohan ba ito? Ba't gano'n? Sumusunod mo lang sa gusto ng Panginoon pero parang paulit-ulit yung buhay. Yan yung gusto nating alamin. Bakit? Bakit nahihirap makita yung kaligayahan? Bakit? Ba't parang hindi totoo sa akin yung John 15:11? I have spoken these things to you. Ano ba yung mga bagay na yan? Yung binasa natin kanina sa John 15:10. Di ba? Yun yung mga naunang verses. John 15 verse 4, abide in me. Yun yung sinasabi ng Jesus Christ. When you abide in Jesus Christ, your joy may be full. Abide in His love. Yun yung mga sumunod na verses. When you abide in God's love, your joy will be full. Abide in His commandments so that your joy may be full. Kung babasahin John 15, yun po, yung mga nilalaman yan. Pero ba't gano'n? When I abide in Him, parang hindi masaya. When I abide in His love, parang hindi pa rin ako masaya. Hindi ko makita yung saya. When I abide in His commandments, sumusunod ako sa gustuhan niya, bakit hindi masaya? Yun yung gusto nating i-translate sa bawat isa. Papakita ko sa inyo yung reason. Hindi natin babaguhin. We can pursue happiness. In fact, yung desire to be happy ay nilagay ng Panginoon sa mga puso natin. Tama ba? Yan yung goal ng mga tao. Nabubuhay ka dito para maging malungkot. Hindi. Gusto mong i-pursue yung kaligayahan. Kaya nga siguro nagtatrabaho ka mabuti para mabuhay yung goal mo, para maging masaya ka. Tama ba? Mag-aasawa ka, magjojowa ka, mag-aasawa, magbubuo ng pamilya para maging masaya ka. Yun yung pinupursu mo, happiness. Hindi pinabago ng Panginoon yan, pero pinapakita niya that is a merong greater happiness higit sa kayang i-offer ng mundo ito. Sabi ko nga kanina, kung sino man dito yung bibigyan ng 10 million right now, maging malungkot pa kayo? Diba hindi? Kung sino dito bibigyan ng ginto, treasures of gold, maging malungkot pa kayo? Hindi, di ba? In fact, magbibigay sa inyo na saya yun, di ba? Treasures of gold makes a man happy. Tama. Kaya nga tayo nagsisikap para kumita ng pera, magbibigay ng saya. Pero pansinin nyo to. Alam ng Panginoon yan. Alam ng Panginoon na kapag yumaman ka, magiging masaya ka. Kaya, ito, pansinin nyo mabuti. So, the Father gave His Son, Jesus Christ, who is infinitely more valuable than all the money the world has. Tama po ba? Sino pipiliin mo? Jesus Christ o 10 million? Walang isip-isip, Jesus Christ. Yan yung tinuro sa atin. Pero hindi ba natin naiintindihan yung value ng Panginoong Jesus is more than treasures of gold. Alam ng Panginoon, alam ng Diyos Ama, na kapag imaman to, si anak kong ganito,
maging masaya to. Pero, kapag binigyan ko ng kayamanan to, it can only accomplish that much. Pag naubos yung kayamanan niya, maging malungkot na ulit yan, yung anak ko na yan. Anong dapat kong gawin? Kailangan kong magbigay ng isang bagay na higit yung value sa treasures of God. Ang binigay ng Diyos Ama, si Jesus Christ. Nauna nga ng Diyos yan eh. Alam ng Diyos na 10 million, mabilis mong mauubos. 100 million, kapag tumaas yung inflation rate, mabilis din mawawala yan. So, para hindi mangyari yun, para hindi ma-expire yung ligaya mo, He gave Jesus Christ. Infinitely more valuable than all the treasures in this world combined. Inigay niya yun so that a man who received Jesus can be more happy. Be truly happy. Mabuo yung ligaya niya. So hindi nagbabago. Nagpapasaya sa iyo kayamanan. Ang sinasabi ng Diyos, higit pa dyan, ibibigay ko sa inyo. Si Jesus Christ ang ibibigay ko sa inyo. Parang lalo tayo nalukot. Parang ginoke tayo lang na, Lord. 10 million na lang. Pero ba yung pag-iisip natin? Hindi ba natin nakikilala kung sino yung binibigay ng Diyos sa atin? Ganun din, comfort. Nagbibigay ng saya sa atin yung comfort. A comfortable life can make a man happy. Tama ba? Kapag maganda yung bahay mo, maganda yung kama mo, definitely maging masaya ka. Naiintindihan niya ng Panginoon natin, naiintindihan niya ng Diyos na dapat ma-experience ng anak ko yung comfort. Anong ginawa ng Diyos? Ibinigay niya si Jesus Christ, who is our comfort, our refuge, our shelter. Na no mansion, no comfy bed could ever hope to accomplish. Yung kayang gawin Jesus Christ na comfort sa buhay natin, yung pagiging refuge niya sa mga buhay natin, yung pagiging shelter ng Panginoong Jesus sa mga buhay natin, hindi yan kaya tumbasan ng mansyon. Although, syempre, pag may mansyon pa, maging masaya ka. Pero isipin nyo, kung meron kang Jesus Christ, mas maganda, di ba? Sabi nga, you can buy a comfy bed, but you can never buy a good night's sleep. Pwede ka bumili ng pinaka-state-of-the-art na kama, kutsyon. Pero at the end of the day, hindi mo kayang bilhin yung masarap na tulog. But when you have Jesus Christ, hindi lang masarap na tulog yung kaya niya ibigay, kapayapaan. Nakikita niyo yung level, kasi ano nangyayari sa atin, yung joy natin, yung interpretation natin sa joy, hanggang dito lang. Kayamanan, magandang kotse, magandang bahay, magandang tulog. Pero yung ino-offer ng Panginoon sa atin, right this very moment, higit yung layo when it goes to happiness. Na hindi natin kaya compare yung level of happiness. So, kaya nga natin ginagawa to, kaya tayo nag-aaral ng salita niya, para makita natin araw-araw, makilala natin si Jesus Christ araw-araw, so that makita natin yung fullness of joy in Him. Regardless kung ano ba yung estado natin, regardless sa mga failures natin, regardless sa mga successes natin, regardless sa kung gaano kalaki yung sinasweldo natin o kung gaano kaliit yung kinikita mo sa business mo, when you have Jesus Christ, you can be the richest man on earth. You can be the luckiest person on earth kapag mayroon kang Panginoong Jesus. At ginawa yan ng Diyos para maging
buo yung kaligayahan natin. Di ba natin na-realize na kapag meron tayong Jesus Christ, when we receive Jesus Christ, kumpleto na tayo. We are satisfied. Or hindi natin naiintindihan yung work ni Jesus Christ. Hindi natin naiintindihan yung infinite work ng Panginoon. Kaya hindi natin naging nagagawang masaya. Kumbaga, sinasabi nga, do not give your pearl before swine. Kung magbibigay ka ng perlas sa mga baboy, hindi nila ma-appreciate yung perlas, kakainin lang nila yan. Ganun ba yung pagkakaintindi natin sa Panginoong Jesus? We know na importante siya, pero hindi pa natin tinuturo sa mga sarili-sarili natin na He is our ultimate treasure. Na kapag meron kang Diyos, meron kang Jesus Christ, ikaw na yung pinakamayaman. Ikaw na yung pinakamaswerteng tao dito sa mundo. And when we abide in Him, sumusunod tayo sa gustuhan niya. When we abide in His love, then we are in for a great joy, mga kapatid. If we are to do the will of God, always hope for great joy. We can always expect great joy kung nilalagay natin yung buong puso natin into following, into doing the will of our Lord. 1 Peter 1:8, ito ata yung mga piling verses na magkasama yung joy at glory. Hindi natin pwedeng paghiwalayin niya, mga kapatid. Kung meron mang nagtuturo na kailangan mag-glorify si Lord kahit hindi ka masaya, naku po. Tingnan niyo, pansinin niyo 1 Peter 1:8. Though you have not seen Him, you love Him, abiding in His love. Though you do not now see Him, you believe in Him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. Paano ba natin naiintindihan yung glory ng Panginoon? When we say to glorify God, when we want to glorify God, ano ba ang interpretation natin? Sige, kunwari, tanongin natin mga sarili, gusto kong maluwalhati ang Panginoon. Ano muna papasok sa isip mo? Right, very moment, sige, tatanungin kayo. Anong dapat mong gawin to glorify God? Marami tayong maiisip, siguro magsaserve, kakanta dito sa unahan, magpupuri, magpapasalamat, to glorify Him. Gawin natin simple. If you want to glorify God, simple lang kailangan mong gawin. You have to be satisfied in Him alone. Satisfaction. Pag sinabi mo satisfaction, you are very pleased, pleasure. If we want to glorify God, bago mo isipin yung service, bago mo isipin yung pagtugtog din sa unahan, bago mo isipin yung pag-awit, una sa lahat, dapat masabi mo sa sarili mo, I'm satisfied with Jesus Christ. If we want to glorify God, isipin mo na dapat, una sa lahat, si Jesus Christ pala sapat na. It is wrong to think na yung Diyos natin, mga kapatid, only cares about His glory. Tapos wala na siyang concern sa well-being ng mga anak niya. It is very wrong to think na ang Diyos natin, dapat niyong luwalhatiin ang inyong Diyos. Kahit ano pa mangyayari sa inyo, kahit maganda leche-leche yung mga buhay niyo, kahit na maging masarap kayo, kailangan niyo akong luwalhatiin. Hindi po ganoon ang glorifying God. When we want to glorify God,
yung buong well-being natin should be satisfied by God and God alone. And we say, we want to glorify God, ulit-ulitin ko, you should be satisfied. You should find your joy, satisfaction in God alone. Ang katotohanan po mga kapatid, sa sobrang pagmamahal sa atin ng ating Diyos, that He gave His only treasured Son, mga kapatid, para saan? For our well-being. Kasi kung hindi niya gagawin yun, tayo yung pinakamalas, tayo yung pinakamasarapong tao na sa impyerno ngayon. So, He gave His only treasured Son, ito yung treasure ng Diyos for our salvation. John 3:16, mga kapatid, binago lang, pinatang ko lang, pinarapraise ko lang. So meaning, ang Diyos natin, He's concerned, siyempre sa glory niya, we should give the rightful glory kasi yun naman deserve niya. Pero at the same time, God is also concerned on your happiness, on your well-being, mga kapatid. Kaya nga, binigay ako ng bugtong na anak para tayo ay maligtas. At para i-glorify natin siya. Kasi, when we are saved, we are happy. And when we are happy, we glorify God. God is glorified when we find our satisfaction, our joy in Him. Kung paano mo makikita yan, kung gusto mo na maluwalhati ang Diyos sa buhay mo, hindi mo kailangan mag-accomplish, hindi mo kailangan talunin si Goliath para maluwalhati mo ang Diyos, hindi mo kailangan tumatong ng laksa-laksam, sandatahan, hindi mo kailangan magpalayas ng mga masamang espiritu. Be satisfied in God. God will definitely be glorified. Find your joy sa Panginoon. God will definitely be glorified. Mga kapatid, ang simple yan. So whether we eat or drink, o kahit anong gawin mo, magsaserve ka, magbibigay ka, lahat ng bagay na maiisip mo, whatever you do, alam nyo rin yan, 1 Corinthians yan, pinantang ko lang ulit, do it with great joy in God. Whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. Ibig sabihin, do it with great joy in God. Hanapin nyo yung ligaya sa Panginoon. Kung ano man yung kinakain mo, kahit masarap yan, o kahit hindi masyadong masarap, hindi masyadong mahalin, as long as you find your joy in God, sa kinakain mo, sa ininom mo, sa mga gagawin mo, you're glorifying Him. Makita na sana natin yung ligaya sa Panginoon sa kahit anong bagay na ginagawa natin, mga kapatid. So, yung trabaho mo, kung paano mo yung gagawin na maayos, as long as nakikita mo yung ligaya sa Panginoon, sa trabaho na yan, sa business na yan, sa relationship na yan, o sa kahit anong bagay, nakikita mo yung saya sa Panginoon, you're glorifying God, at the same time, satisfied God. Kahit ano mangyari sa trabaho mo, ma-promote ka man o hindi, you're finding your joy in God, you're satisfied. Kahit ano yung kainin mo mamaya, or kahit wala kang kainin, as long as you find your joy in God, kahit anong gawin mo, kahit umihinga ka lang, you're glorifying God. Satisfaction, mga kapatid. So, i-equate natin yan. When we say, glorify God, aawit tayo, mga awitin na luwalhati sa Panginoon, isipin nyo, I'm satisfied. I'm satisfied. Masaya na ako sa Panginoon. The Lord is my shepherd. I will not lack. Hindi ako magkukulang. Dahil the shepherd pala, I'm satisfied na. Satisfied na tayo, mga kapatid. So meaning ba nito, bawal na tayo maging malungkot? Does that mean that a Christian should not cry? O, pag meron nakikita umiyak, huwag kang umiyak, dapat masaya ka lagi. Huwag naman gano'n. Para tayo mga baliw niyan. Pero pansinin yung 2 Corinthians 6:10.
isa sa mga verses na mawinding lang ka, pero gusto ko ipakita sa inyo yung ganda nito. As sorrowful, pag sinabi sorrowful, malungkot, umiiyak, yet always rejoicing. Malungkot ka, pero rejoicing. As poor, sino ba mga mahihirap dito? Oh, yun. Aminin nyo lang, medyo mahirap tayo, yet making many rich. Lubi ka, pero mayaman. As having nothing, wala kang pag-aari, yet possessing everything. Di ba kayo magbibigdam dyan? Parang ang gulo. Siguro makakarelate tayo, may mga times malungkot tayo, tama ba? May mga times na piling natin pulubi-pulubi tayo, wala tayong kahit isang kusing sa bulsa natin. Na-experience ba natin yan? O siguro this very moment, ganun yung pakiramdam natin, wala tayong pera, saktuhan na yung pera natin. And yan, having nothing, wala kang jowa, wala kang bahay, wala kang naipundar, na kahit ano. Pero sinasabi ng 2 Corinthians 6:10, kahit malungkot ka, you can rejoice. Kahit mahirap ka, you can be rich. Kahit wala kang kahit anong mga bagay, isa lang yung damit mo, wala kang sasakyan, wala kang kahit ano, you can possess everything when you do the will of God. Pinagsasalita nito si Apostol Pablo, yung taong sumusunod sa gustuhan ng Panginoon. Katakot-takot siguro yung kalungkutan na dinanas ni Apostol Pablo, mga hagupit, mga shipwreck. Siyempre, maging malungkot ka. But at the same time, he knows that he's doing the will of God. He can always rejoice. Sa Apostol Pablo, walang pera, so poor, pero as long as he's doing the will of God, he can say na siya yung pinakamayaman na tao. Wala siyang pagmamayari, wala siyang matutulugan, wala siyang bahay, wala siyang anong real estate or anything. And yet, he believes that he is possessing everything, satisfied na sa ganung estado ng buhay because he is doing the will of God. Ngayon, kung malungkot ka, tapos hindi mo pa ginagawa yung kagustuhan ng Panginoon, wala ka ng pera, pulubi ka na, tapos hindi mo pa ginagawa yung kagustuhan ng Panginoon, tapos walang-wala ka na, tapos hindi mo pa sinusunod yung kagustuhan ng Panginoon, umiyak ka na. Wala ka ng reason para maging masaya. Pero ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kahit ano yung estado ng buhay mo, if you're doing the will of God, kahit nakakalungkot, you can rejoice. Kahit mahirap ka, you can say na yung Panginoong Isus yung kayamanan mo. Kahit na wala ka na, you can say, I am satisfied. Hindi ba kayo nasasaya yan? Na you can say, you are definitely satisfied in Him or the glory and honor forever. Sana maramdaman nyo yung ligaya na hindi ma-explain. Tulad ng verse na to, ang hirap intindihin. Pero, yung common dyan, mga kapatid, kung bakit nagagawa ni Apostol Pablo, isa lang, doing the will of God. It produces rejoicing, it produces satisfaction, doing the will of God. Try yung gawin, try yung sumunod sa Panginoon, at you will definitely understand. Kasi yun naman yung tinuturo ng Biblia. Our Lord is our shepherd. Hindi ka magkukulang. You will always be satisfied. You will always find joy in your shepherd. And lastly, para isarado yung mga pinag-usapan natin, ito yung, hindi ako magkakamali, favorite verse nila, Psalms 37 verse 4. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. When we say delight, kaligayahan. Pero hindi ko ginamit siya sa verb. So sinasabi, hanapin nyo yung kaligayahan nyo sa Panginoon. Find your joy in God. Delight yourself in God. And He will give you the desires of your heart. Ano ba desire ng puso natin? To be happy,
pinupurso natin yung happiness, kaya tayo nagtatrabaho, kaya naghahanap ng mapapangasawa, kaya nagsisikap para mabili tayo yung mga ganito ganyan. Yung mga desire, kung i-summarize natin yan, desire to be happy. At sinasabi ng Psalms 37 verse 4, He will give you, pag sinabing give you, He will satisfy yung desire ng puso natin na maging masaya. So, He will satisfy us. Ngayon, ang problema na lang, itaas nyo yung level of happiness nyo. Huwag tayo makontento sa kayamanan. In fact, skip natin yan and seek first His kingdom. Because seeking His kingdom, His righteousness, doing the will of God, will satisfy the desires of our heart. Find your joy in God. Gawin natin yan, mga kapatid. Whatever we do it with great joy in God. Sana maging radical yung pag-iisip na to. Magbago yung pananaw natin sa buhay. How we perceive happiness, how we see things. Sana makita natin yung value ng Panginoong Jesus so that we could honestly say na I am satisfied having Jesus Christ and Jesus Christ alone. At yun, nasusubukan natin palagi gawin dito sa Alitay Bible Church. Ipaunawa to know Jesus Christ, to know His Word day by day. So that lahat na sumusunod sa gustuhan niya ay mayroong joy, unspeakable, inexpressible, being filled with the glory of God. So mga kapatid, ang glory ng Panginoong Jesus, ang glory ng Diyos, at ang kaligayahan ng tao ay pwede magsama. Kung mauunawaan lang natin yung ganda ng plano ng Diyos sa mga buhay natin. Hindi lang basta material treasure, material gain yung binibigay ng Diyos. Spiritual gain po, mga kapatid. Dapat i-interpret namin kung ang bagay na ito spiritually. Hindi nagbago yung desire ng mga puso natin. We want to be happy. Tama ba? Pero dapat natin makita na yung happiness na kaya ni-offer na sa liputan could only attain much. Hindi lang yan, siguro. Pinamahaba na isang taon pang masaya. Kapag nakita mo yung sweldo mo, malaki na. Pero, kapag sa Panginoon, you can find pleasures forevermore. Kung hindi nyo mararamdaman yan while following God, definitely, nagsisinungaling yung Biblia. Pero, ako na po magsasabi, hindi po nagsisinungaling yung Biblia. In God's presence, there is fullness of joy. In His right hand, there is pleasure forevermore. Sana makita natin yun, ma-experience natin para hindi na tayo maghanap ng iba. When we have the best, why should we worry about the rest? If we have Jesus Christ, why should we worry sa mga bagay na maliit lang compared to our God? Tayo po ay manalangin. Lord God, kami pinagpupulit ng papasalamat sa kabutihan mo. Tunay nga na Ikaw yung source ng joy namin. Ikaw ang nagsusustain sa bawat isa. Ikaw yung higit na nakakaunawa sa mga kalagayan namin at concern na nagmamahal sa bawat isa na nito, Panginoon. Alam mo po yung mga problema namin, alam mo po yung mga hinaing namin, at naniniwala kami, Ikaw ang Diyos na hindi ini-ignore yung mga ganung bagay. But we know that you will satisfy us. That's why you gave Jesus Christ. Panginoon, satisfy us. Fill us with your love. At every time na sumusunod kami sa gustuhan mo, we're doing your will, Panginoon. Patunayan mo sa amin na ito lamang yung tamang paraan that produces joy. This is the only way that we could truly be happy by doing your will, God. Alam namin, maraming suffering, maraming trials.
Maraming challenges sa mga buhay namin. But if we know, nakasama ka namin, we could always rejoice. Sorrowful, yet always rejoicing. Kahit anuman yung estado, yung mga financial namin, Panginoon, yung mga relationship namin, we could always expect that we can be satisfied in Jesus Christ alone. Kaya turuan mo yung mga puso namin, bigyan mo kami ng pananampalataya para panghawakan ng mga katotohanan na ito, Panginoon. That by doing your will, there is fullness of joy. Bigyan mo ng ngiti ang mga labi namin so that you get the glory and we get the joy of God. Gusto namin na luwalhatiin ka at gusto mo that we are satisfied in you. Let this be our truth sa mga buhay namin. This is the path of life that we should take, to glorify you and to find joy in you alone, Lord. Kaya ang Alitaya Bible Church ang magsilbing patotoo that there is joy in abiding in Jesus Christ. Gamitin mo ang Alitaya Bible Church para ipakita ang katotohanan nito sa mga nakasalamuha namin, sa mga trabaho, sa business, sa mga kaibigan, that there is truly great joy in you, in glorifying your name. Let this be our chief objective, to glorify you and to find satisfaction in your name alone. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ng